Magandang gabi po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Tingnan natin ang oras. Kararating ko lang galing trabaho. So, 12:12 ng madaling araw. ah, midnight. So, wala kaming supervisor kaya ako ang nag-supervise ngayong gabi. Anyways, um, kahapon ko gustong i-video to, kaya lang I was so tired. So, nagpahinga muna ako ng isang gabi at hindi nag-video. Meron kasing nag-comment sa isa sa mga videos natin na sinabi, Ma'am, reaction naman kayo tungkol kay Engkar. Kamag-anak nyo yata, sabi. Kasi lahat na yata pati lahat na ng anak niya, pinapaako na niya kay Sir Paul na siya ang tatay. Anyway, at meron din akong nakitang nabasa na nagsabi din na dapat kasuhan din daw si Engkar, para lang daw si OFW kasi kumbaga parang ginagawa ng mga kwento na hindi totoo, parang ganon. Okay, so sa mga hindi nakapanood, na discuss ko na po ito before, na ang kaso ni Engkar is a different story. Iba po ang kwento naman ng tungkol kay Engkar. Hindi ako doktor, however, dahil din sa mga na pag-experience na natin, so iba naman po yung kaso ni Engkar kasi more siya, kagaya ng sabi ko, yung mga nakapanood ng dati kong ng episode ko tungkol kay Engkar, at actually nga inano pa ako yung ang tawag ito, inuusap pa ako ni Engkar sa Facebook niya na si Engkar po ay iba kay kumaring OFW. Si Engkar, meron po siyang, ito aking sariling pananaw, disclaimer, sariling pananaw, naniniwala siya na meron silang ugnayan ni Sir Paul. Okay? Yon ang kanyang paniniwala. At hindi lang, at kaya maraming nagsasabi na hindi ba siya nahiya sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ganun. Hindi po. Kasi sa kanyang isip, iyon ang katotohanan. So, pag ang katotohanan ng isang tao, hindi mo basta-basta pwedeng palitan yon, kasi yon ang kanyang katotohanan. Okay? Meron po, sana may time kayong balikan yung mga ibang mga videos ko tungkol kay Engkar. Meron kasi yung mga psychological or psychiatric na mga issues. Let's say for example, nagkaroon sila ng PTSD, or meron sila yung, basta may mga psychiatric issues sila, kung minsan nangyayari po yung gano'n, nagkakaroon ng delusion na boyfriend nila or gusto sila ng isang taong sikat, isang taong famous. Kaya magkaiba po ang kaso nila ni Kumaring OFW. Si Kumaring OFW, gaya nga ng ilang beses na nating napag-usapan, which is, ayaw ko nang paulit-ulit pa, sinasabi niya na iba naman yung kay Kumaring OFW, kasi sinasabi niya na ang Tesalona family is kinukulong nila si Jeffrey, hindi nila pinapayagang umuwi ang mga 3 bata, ano pa ba yung mga sinasabi nila, pinagkakakitaan, kung ano-ano yung mga sinasabi niya. That is a different story. That is libelous. That is cybercrime. Po, pinapasama mo yung pagkatao ng isang tao sa pag-claim ng mga ganon. Kaya iba po yon. Iba naman kay Engkar. Si Engkar naman, naniniwala siya na meron silang relasyon ni Sir Paul. Okay? Iba naman po yon. And hindi lang po siya ang mga nagkaroon ng mga ganong klase ng psychiatric na issues,
Marami po yan na feeling nila talagang sa kanilang paniniwala is boyfriend nila, for example, si George Clooney or si Brad Pitt, sino yung mga sikat at mga good-looking na mga Hollywood na mga artistang ito, is ganun talaga ang paniniwala nila. So, hindi mo pwedeng sabihin na, ay, hindi yan totoo, ano ka, nasisiraan ka na ba ng ulo? Ah, yun ang paniniwala nila. Yun ang katotohanan nila. Okay? Iba po yun. So, kung yun ang katotohanan nila, yun ang napakahirap na gamutin. Mahaba-haba yan na gamutan po to pagdating sa psychology or sa psychiatry. Kaya, iba po yun. Okay po. More na itong si Engkar is talagang meron siya yung feeling niya talaga, yung pakiramdam niya talaga, yung katotohanan niya. Kung ano yung katotohanan niya is that meron silang relasyon ni Sir Paul. Lalo na nung nagkagulo ang Chris Pao, para bang more na nasabi niya sa sarili niya, oh, sabi ko sa inyo tama ko Yung bang parang ganon yung naging pakiramdam niya. Para bang mas lalo pang napatunayan ang kanyang paniniwala na sila nga ni Sir Paul ay may totoong relasyon. Okay po. Again, as long as nasa abroad lang si Engkar at malayo siya kay Sir Paul, wala tayong problema. Wala tayong problema doon. Ang magiging ano lang doon is yung stalking. Yun ang pwedeng mangyari niyan. Pag siya ay uuwi ng Pilipinas at pupunta ng Davao. But habang siya ay nasa abroad at naniniwala siya na si Sir Paul, may relasyon sila ni Sir Paul, at magkikita sila balang araw, well, again, like I said, that's her truth. Yun po ang kanyang katotohanan. Kaya wag po nating i-compare si Engkar at hindi po natin sila pwedeng pagkumparahin ni Kumaring OFW. Magkaiba po ang kaso ng dalawa. Kaya hindi natin siya pwedeng hindi nyo pwede yung sinasabi nyo na dapat ipaano rin yung cyber libel din. Hindi po pwede. That's a different case, no? Hanggang si Engkar ay hindi niya ini-stalk si Sir Paul, wala kang pwedeng ikaso sa kanya. Okay? Kasi that's a different kind of case. Ibang klase po ng problema naman ito yung kay Engkar. Okay po? Habang si Engkar ay nasa abroad, harmless po siya. Wala po siyang pwedeng gawin kay Sir Paul. Basta, hopefully, na by the time na bago siya umuwi, is magaling na siya. No? Yes. Kaya nagtataka kayo, bakit kaya niya nilalagay yun? Hindi ba siya nahiya para sa kanyang mga anak? Again, paulitin ko po, because iyon po ang kanyang katotohanan. Dahil yon ang kanyang katotohanan, is hindi po siya nahihiya kasi yun po ang katotohanan para sa kanya. Kaya hopefully, naliwanagan natin ang diferensya po ni Kumaring OFW at ni Engkar. Okay po? At si Engkar, wala namang ginagawang masama yan. Nag-claim lang siya. Pero as long as natili siya dun sa abroad, hopefully bago siya umuwi is gumaling na siya. Hindi natin alam ang dahilan. May marami kasing mga pwedeng mangyari sa isang tao kung bakit nagkakaroon ng sakit sa pag-iisip na ganon, no? Again, I'm not claiming to be an expert. Pero dahil nga po sa ating mga experience lang ang pwede kong may share. And hopefully, naliwanagan po ang lahat. And isa pa, hindi po kami mag-anak ni Engkar. Natawa ako dun sa nagsabi. Kamag-anak mo yata, sabi. So, yun po. Maraming salamat. At sana patuloy nyo pong subaybayan ang ating mga videos. Hopefully, bukas,
makakapag-vlog na ako tungkol kay Kumaring Irene. Ayan, maraming salamat po. Bye-bye.